Magandang umaga po mga kapatid. Good morning. At ngayon po ay nagdapot tayo sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Tayong lahat po ay manalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa umaga nito. Dalangin namin sa Panginoon sa pagkikinig namin ng iyong mensahe ay tumimo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, o itong magsilbing guide namin, Panginoon, sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Lord, gabayan mo po Banal Espiritu ang bawat sa amin upang maunawaan namin ng lubos ang mga bagay na spiritual message, Panginoon, na inihatid mo sa amin. Lord, we thank you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, sa Pilipinas, natandaan natin, busy na ngayon sa panahon na ito dahil next week ay tinatawag na Holy Week. So, sa mga kalsada, lalo na sa probinsya, ay busy na yung mga pagbabasa ng pasyon at maging yung mga sinakulo. So, subalit, kung ito man ay nangyayari kada taon at lubos na ito ay isang mga ritual lamang na ginaganap at hindi ito naunawaan ay wala itong halos silbi na patuloy lang na inulit-ulit. Sa umaga pong ito mga kapatid, ay ito ang isa sa mga sinasabing 7 last words ng Panginoon, ang ating pag-aaralan at bibigyan ng linaw sa umaga nito. Ito po yung binabanggit ng ating Panginoon, yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May dalawang pong bagay na ating lilinawin dito, mamaya sa ating pag-aaral. Subalit, dito po sa ating reference, verse sa umaga nito ay matatagpuan sa Matthew chapter 27, verse 46. Sabay-sabay po natin itong basahin. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why hast you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, maraming dalawang bagay po dito ang ating lilinawin na kung saan sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo habang andun siya sa krus na nakapako, sinabi niya, Diyos ko. Isa pong discourse na pinagtatalunan at pinaniniwalaan ng iba na kung ang ating Panginoon Diyos ay iisa lamang, bakit ang Panginoon Jesucristo ay tumatawag na mayroon siyang Diyos? Kung iisa lamang, medyo hindi logic na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos pa rin. So, meron po tayong lilinawin dyan. At ang pangalawa, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan nga ba ng Ama ang ating Panginoon Jesucristo? May dalawa pong bagay dyan ang kasagutan at ating pong pag-aaralan mamaya as we move on. Dito po ang kapatid, ang Eli, lama sabachthani, ay ang salita po na pinag-aaralan na kung saan ito po daw ay Hebrew o ito ay Aramaic na kung saan yung native language ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit dito po yung El sa Hebrew po means God. Pag dinagdagan ng I sa dulo, Eli ay nagiging my God. So yung I pala sa Hebrew ay or sa Aramaic, pag nilagyan ng I, ang ibig sabihin my. So sa English, yung I ako at may pa rin ako. So hindi po yung related, pinapagin ko lang. So in the Hebrew Bible, sinasabing El Shaddai, ibig sabihin Almighty God, and El Elyon means God Most High, are also ways to refer to Yahweh or the Lord or I am. So yung language po is in Aramaic. Ang sinasabi po nila, yung Eli, lama sabachthani ay Aramaic rather than in Hebrew. Dahil po dito sa clue na ito, because of the verb sabat, nang ibig sabihin ay abandon. Wala daw po sa Hebrew ang salitang sabak or yung abandon. Kaya ipinagpapalagay po ng katagamit ng Panginoon Jesucristo ay nagsasalita siya sa kanyang native language which is Aramaic. So, ito po, my God, sabi nga po sa isang discourse na nabanggit ko na kanina, kung iisa ang Diyos at tinatawag ni Kristo, hindi Diyos si Kristo?
Okay, yun po yung isa sa mga diskurso na maaaring pinagtuturo ng ibang mananampalataya. Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 10 to 11, mababasa po natin, "You are my witness, declared Yahweh. I have chosen you as my servant, so that you can know and believe in me and understand that I am one who did this. No God was formed before me, and there will be none after me. I alone am Yahweh, and there is no Savior except me." So sinasabi po ng ating Panginoon Diyos Ama, si Yahweh, na sabi niya kay Isaiah, Prophet Isaiah, na sabihin mo ito sa mga tao na ibang Diyos, walang ibang Diyos na pinormahan o inanyuan bago siya or after sa Kanya. Wala daw pong ibang tagapagligtas kundi siya lamang. Pero, the same book ng Book of Isaiah prior to chapter 43, sa chapter 9, magbabasa natin na ito yung sabi ni Propeta Isaiah. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, mga pangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipi ng kapayapaan. So, sino ito? Si Yahweh at sino ito na ipinanganak na walang iba, alam natin ang Panginoon Jesucristo. So, ibig sabihin, may dalawang persons dito na i-involve. Samantala, sa 43, sinabi ni Yahweh na walang ibang Diyos o walang ibang tagapagligtas maliban sa Kanya. Ito po, pagbibigyan po natin ito ng linaw dito rin sa Biblia. Dito po sa the famous John chapter 3, verse 16, ang sinasabi po, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang isa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapama, kundi magkaroon ng walang hanggan. Alam natin walang iba kundi ang Panginoon Jesus, na ang Jesus means Savior, Jesus means Redeemer. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay tagapagligtas. So, ngayon, ito po. Sabi sa Micah chapter 5 verse 2, balikan natin mamaya yung John 3:16, sabi sa Micah chapter 5 verse 2, "Ngunit thou Bethlehem Ephratah, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan." So nakita po natin dito yung kaisahan ng salita ng Panginoon na walang ibang Diyos maliban sa Kanya o walang ibang tagapagligtas maliban sa Kanya. Wala daw inanyuan, walang ibang Diyos inanyuan bago siya o pagkatapos niya. Nakikita po natin ang relasyon dito. Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Panginoon Jesucristo ang tagapagligtas na ibinigay ng Ama na nag-iisa niyang anak. Ngayon, ano ang sabi sa Micah? "Mula sa iyo ay lalabas sa akin." Sabi ni Propeta Micah na nanggaling sa ating Ama. Sabi niya, "Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Ang ibig sabihin, kung lumabas ang Panginoon Jesucristo galing sa Ama, na ang pinagbuhatan ay mula sa walang hanggang pasimula, ang ibig sabihin, sa Kanya rin ang Panginoon Diyos Jesucristo. Hindi mo masasabi ng iyong anak ay iba sa iyo, sapagkat dugot naman mo yan. So walang ibang nangyari, walang ibang Diyos inanyuan bago siya o katapos siya. Wala talaga. Kasi yun mismo ay nanggaling sa Kanya, ang Panginoon Jesucristo. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, sinasabi sa mga Hebreo chapter 1 verse 7 to 8, sinasabi po dito tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, nino, ng Panginoon Diyos Ama, ginagawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino ang may sabi? Ang Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katanungan. Mga kapatid, ang Panginoon Diyos, Ama, mismo ang tumawag sa kanyang anak na Diyos. Kawikaan 30 verse 4, sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan?
Sino ang makapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalong ng tubig sa isang damit? Ngunit sino ang naglalagay ng mga hangganan sa ibig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Nang pasimula po ng lalagay ng Diyos ang sanglibutan, andoon na po na-recognize na meron siyang nag-iisang anak. Nandoon po na sinabihan na may clue na po na sinasabi sa Pangikaan na mayroong anak ang ating, sabi nga po, nag-iisang anak. Na yun ang ibinigay ng Diyos Ama sa sanglibutan, sa katawan para sa ating kaligtasan. Philippians chapter 2 verse 6 to 11, hindi ko na po babasahin gusto. Sabi nga po ni Apostol Pablo na siya bagamat nasa inyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat kanunan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagko sinubad niya ito at sa ganyang alipin na nakitulad sa mga tao. Ang Panginoon sa Kristo, pag sinabi pong nakitulad sa mga tao, ang ibig sabihin ang kanyang pinagmulan ay hindi tao. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. Ang salita ay Diyos. So pag sinabi pong naging tao, ang kanyang pinanggalingan ay hindi tao. Naging tao, ibig sabihin, nakitulad siya for the purpose na mapago siya sa krus, magkaroon ng dugot laman, umago sa Kalbaryo upang maging katubusan mula sa ating mga pagkakasala. Sabi nga po dito sa 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon sa luluwalhati ng Diyos Ama. So, Panginoon Yesu Kristo, pag ating pinuri, pag ating sinamba, ang ibig sabihin ay pinupuri natin ang kaluwalhatian ng Ama pag ating pinarangalan, inonor ang kanyang anak. Automatic po yung mga kapatid. Di nga po, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus Cristo. Kaya sinasamba natin siya, pinapupurihan natin siya, dadasalan natin siya, kasi siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Anyone who goes direct to the Father, ay sorry po, pero nire-reject niya, kailangan talagang dumaan sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya siya naging tao. During this time, nang siya ay napako sa cross, siya ay 100% na tao. Kaya talagang may Diyos ang Panginoon Yesu Kristo dahil Diyos niya ang ating Ama, ang maridin natin at Diyos natin. O kapatid, dito po, si Yesu Kristo ay hindi nilikha, kundi siya ay manlilikha na nanggaling mismo sa Ama, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Dito po, why you have forsaken me? Sabi nga po, bakit mo ako pinabayaan sa ikalawang party po itong one of the 7 last words ng Panginoon bago siya nalagutan ng hininga? Bakit mo ako pinabayaan? May dalawa po kasagutan dito. Una, actually, katanungan muna, talagang nga bang pinabayaan ng Ama ang Panginoon? Or may ibig lang ipayuwatig kung bakit ito binabanggit ng Panginoon? Ito po ang ating lilinawin, mga kapatid. Dito sa John 1 chapter 2 verse 19, sumagot si Jesus. Ito nung panahon na kasama pa niya ang mga apostles. Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito, sabi niya doon sa mga Pariseo. At sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Mga kapatid, alam naman natin na ang templong binabanggit ng Panginoon ay ang kanyang katawan. Na alam natin na ito ay papatayin, subalit sabi ng Panginoon, sa loob ng 3 araw ay muli itong itatayo. Ito ay isang paglalahad ng Panginoon na alam niya ang kanyang kahinatnan doon sa cross sa Kalbaryo. Sa Matthew chapter 16 verse 21 po mga kapatid, dito yung masusumpungan natin at mababasa. Mula noon ay pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pare at tagapagturo ng kautusan. Sabi po niya malinaw,
ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Kung alam ito ng Panginoon, bakit pa siya nagsasabi, bakit mo ako pinabayaan? Tingnan po natin dito mga kapatid, sa susunod na verse, sa Matthew chapter 26, verse 37 to 39, sabi po dito, ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghihintay kayo rito at samahan niyo ako pagtukuyan. Mga kapatid, ang ating Panginoon si Kristo ay 100% na tao sa panahon na ito. Siya ay nakadama ng matinding kapigatian. Nakadama siya ng matinding kalungkutan, distress, at sa anumang paraanan, siguro walang makakatalo ng kalungkutan na darama ng ating Panginoon sa Kristo kahit na sinong tao. Sabi mo sa 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at minalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. Mga kapatid, tingnan po natin ito. Sabi niya at ipinagpanalangin sa Diyos Ama, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Kopa ng paghihirap, alam natin na magsasabi ng Panginoon. Gaano kahirap ang pinagdaanan ng Panginoon? May tatalo pa ba sa pinagdaanan ng Panginoon sa lahat ng sanlibutan? Ang mga tao ba naka-experience ng talagang paghihirap ng Panginoon? Kung bakit ito maaaring sinabi ng Panginoon na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bagamat alam niya na ito yung mangyayari sa kanya. Pero mga kapatid, dahil sa kahirapan dito, ay nagkaroon siya ng matinding kalungkutan. Magkaroon siya dahil alam niya ang paghihirap na kanyang masasaper doon sa krus sa Kalbaryo. Pero anong sabi ng Panginoon? Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. So ibig sabihin, talagang damdam ng Panginoon kung gaano hirap ang kanyang namaranasan. Emotional siguro, physical siguro, ang hagupit na kanyang makakamtan sa panahon na ito. Talagang yun ang kanyang pinagdarandam ng kanyang matinding kalungkutan. Pero gusto pa rin ng Panginoon ang kalooban ng Ama ang mangyari at maganap. Sa panalangin ito ng Panginoon, nasabi niya, ilayon niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Talagang ibig ng umayaw ang Panginoon. Dahil nakikita niya kung gaano ito kahirap. Gaano nga ba ito kahirap? Mga kapatid, sa Lucas chapter 22, verse 41, 42, 43, and 44, iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at doon lumuhod at manalangin. Sabi niya, Ama, kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tingnan po natin mga kapatid kung gaano ang ibig na ng Panginoon na umatras. Ikinumport siya ng isang anghel para lang makumbensya na ituloy. Ayaw-ayaw na ng Panginoon ay si Kristo. Sa 44, dala ng matinding hinagpis. Siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Wala pa sigurong nangyari sa tao ang kalungkutan ng paghihinagpis na ang kanyang pawis ay may kahalo ng dugo. Sa medical term po, mga kapatid, ang skin po natin ay may dermis and epidermis na tinatawag, pero under our skin, may tinatawag ng mga tiny capillaries. Ito po ay maliliit na mga bubbles, parang bubbles, na pag nagkaroon ng stress ang isang tao, ito po ay pumuputok, nagbuburst dahil sa stress. At yung pawis na yon ay hinaluan ng dugo, at ito po ang nangyari sa Panginoon Jesucristo. Imagine po, hindi pa, iniisip pala ng Panginoon Jesucristo ang paghihirap na kanyang daranasin sa Jerusalem. Pero, nangyari na ito ang distress ng Panginoon.
na kumbagat sabi niya, ayaw ko. Kung sa ganang kanya ayaw niya, pero sa kalooban pa rin ng Ama. Ano bang kalooban ng Ama sa John 3:16? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. It's all because God loves us. Kaya narito, kung hanggat maaari ang Panginoon Jesucristo ay umatras na. Ano nga ba ang paghihirap na ito ng Panginoon Jesucristo? Dito po sa Isaiah chapter 52, verse 13 to 14, sinasabi ni Propeta Isaiah ang mangyayari sa ating Panginoon Jesucristo bilang Messiah. Sabi po niya, sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Mga kapatid, alam natin, tao ang isang tao pag nakita natin. Pero dito, sinasabi ng Propeta Isaiah, dahil sa pagkabugbog ng ating Panginoon, hindi niya siya kilala bilang tao. Gaanong suffering ang dinanas ng kanyang mukha. Alam naman natin na dinuduruan siya ng pasanyang cross at dumadaan sa kalsada. Binubugbog, sinusuntok. So nakita natin na tumabingi ang ilong ng Panginoon dahil sa pagkabugbog. Pero ang pangako ng Panginoon, dahil nagsuffer siyang ganon, kahit nagsuffer siyang ganon, not one of his wounds will be broken. Isang pag-iingat ng Diyos Ama sa kanyang anak na Panginoon Jesucristo, na kahit isang buto niya ay hindi mababalik, pero bugbog sarado. Sabi nga natin, latay lang, ang mata lang ang walang latay. Ito po ay nangyari sa Panginoon. Maging ang mukha, may maaring ang mata ng Panginoon ay sarado dahil sa pagkakabugbog sa Kanya. Dito sa Isaiah chapter 53 verse 5, sinasabi ni Propeta, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga kapatid, alam po natin na hanggang ngayon, ang mga tao ay pilit na nagsasakripisyo, nagpipinitensya, naghahampas sa sarili, upang magkasugat-sugat, upang mabawasan ang mga kasalanan. Subalit, hindi po yan sapat sapagkat ang ginawa ng Panginoon ay sapat na sa lahat ng hirap. Kung ang individual na tao, nakita po natin, kahit doon sa banda ng Pampanga, marami pa rin ang nagkahampas at nagpapako sa krus para daw maibsan ang kanilang mga kasalanan, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, pero ang katotohanan, isa sa mga salita ng Panginoon bago siya nalagyan na ng hinga, it is finished. It's already complete. Kaya po mga kapatid, alam naman natin na hindi sa buong sanglibutan, sa sangkatauhan, kung ilang bilyon ng tao, ay hindi sapat yung nangyari na paghihirap ng Panginoon. Kahit lahat ng tao ay maghirap, na magpakahirap, magpapako sa krus, ay hindi pa rin sasapat doon sa kahirapan tinamo ng ating Panginoon Jesucristo nang siya ay mapako sa krus. Mga kapatid, na-imagine ba natin kung gaano ang kahirapan ng Panginoon? Nasa kanyang mukha ay ganito na nangyari, sabi ni Propeta Isaiah, hindi na siya tao kung siya ay tingnan. Ang hagupit sa likod na, alam niyo po mga kapatid, ang mga pinapalong ganito, sa dulo niyan ay mga maliliit na bakal na mayroong mga blade. Na pag hinagupit, ganyan ay tumuturok doon sa laman. At pag hinugot, sumasama ang laman. Na yun po ang imagination na nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Subalit, ito po ay nangyari na nagawa ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa sanglibutan. At alam naman po natin
na nangyari ito sa Panginoon, ang Panginoon, ang buong katawan ng Panginoon, nangyari ito bago pa siya ipako sa krus. Nang ipako siya sa krus, nanatili pa rin siyang buhay. Subalit, last time po, nagkaroon tayo ng pagtuturo na hindi namatay ang Panginoon nang dahil sa kanyang pagpapako, subalit na ang Panginoon ay namatay doon sa krus. Subalit, paano po nangyari yun? Ang isang tao po ay hindi mamatay nang dahil lang sa 12 hours na pagpapako doon sa krus. Kinakailangan po at least 24 hours para po siya malagot ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin yung dalawang magnanakaw sa kanyang kaliwat kanan ay ibinaba pa dahil mangyayari na ito ay Sabbath day o Sabbath hour. Ayaw nilang datnan na ito ay nakapako pa at nasa taas pa ng cross. Ang ginawa po, binali ang kanilang mga binti or dito para sila ay malagutan ng hininga. Ang tao po, pag nabalihan dito, ang oxygen po ng supply, according sa medical, ay nangyayari na hindi nasusuplayan kaya namamatay. So, ganun po ang nangyari doon sa dalawang magnanakaw. Pero dahil nga sa pangako ng Ama na not one of the bone of Jesus will be broken, ang nangyari namatay siya bago pa siya ibinaba. Sa anong kaparaanan namatay ang Panginoon? Last time po, pinag-aralan natin because of the heart attack. Mayroon pong tinatawag na pericardial effusion na nangyayari lang ito na nagkaroon ng tubig ang kanyang puso dahil sa mga infection. Subalit during the time, wala naman infection ang Panginoon, kaya nangyari, nagkaroon siya ng atake sa puso at nagkaroon siya ng fluid sa kanyang binabalot sa kanyang puso na may purpose din po. Hindi alam po natin lahat ng nangyayari sa Panginoon ay mayroong purpose. Ang tubig ngayon ay nagsisilbing kahalo ng dugo upang umagos. Dumaan doon sa biyak na alam po natin last time, pinag-aralan natin na yung seat mercy of the throne ay yung Ark of the Covenant ay nasa ilalim and it served the purpose na ang dugo ng Panginoon ay pumatak doon mismo sa kaban ng Covenant. Kaya mga kapatid, nakita natin kung gaano paghihirap ang na-imagine ng Panginoon nang siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Na hanggat maaari ilayo sa kanya ito ang paghihirap na yun. Pero dahil ibig ng Panginoon ang kalooban ng Pangama, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating sanglibutan, ay nangyari ang dapat na mangyari na kalooban ng Ama. Kaya nga, mga kapatid, sa paghihirap na ito, may sense na sinabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil sa matinding paghihirap ng Panginoon na hindi niya mawari na kung kakayanin niya. It happens. May dalawa pa po pangalawang rason kung bakit ito nabanggit ng Panginoon. Kung titingnan po natin, bago yun, ay titingnan natin ang isa pang madamdamin na rason kung bakit ang Panginoon ay andoon ang kanyang distress, andoon ang kanyang kapighatian, andoon ang kanyang kalungkutan. Ito po ang isa sa mga rason din. So, John chapter 1, verse 1 hanggang 3, 10 to 11, alam natin na ang Panginoon Jesucristo, bago pa siya nagkatawang tao, siya ay salita ng Diyos. Basahan po natin, ng pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Dumating ang salita sa sanglibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanglibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Mga kapatid, he was being rejected. Nakita po ba natin dito na walang anumang bagay ang nalikha kung hindi sa pamamagitan ng salita? Walang iba ang Panginoon Jesucristo. Kaya ang Panginoon Jesucristo ay hindi siya nilikha. Siya ay manlilikha. May mga nagtuturo po na ang Panginoon Jesucristo ay siya ay nilikha dahil siya daw po ay si Archangel Michael.
Sa iba pong nagtuturo na gano'n, kaya ang ibig sabihin, ang anghel po kasi ay nilikha. So, ito po malinaw na sinasabi na ang Panginoon Jesucristo ay hindi nilikha, kundi siya ay manlilikha. Dahil sa pamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nalikha. Isang bagay na pinagdadamdam maaari ng Panginoon. Ikaw ba naman nilikha ang lahat ng bagay at lahat ng bagay nang ikaw ay naging tao, pinarusahan at ipinako ka sa krus? Mga kapatid, sino po ba rito ang nakaranas na siya ay nabitray? The same feeling po. Tinulungan mo yung tao at the end, iniwan ka sa ere. Nabitray. Ganito po ang nangyari sa Panginoon Jesucristo na lahat ng bagay, yung mga tao, parang pariseyong ito, mga Romano, na kung saan noong panahon na yon ay siya ay pinako sa krus at tinatya at siya ay ininsulto. Sa pamagitan niya, nilikha ang mga taong ito na nag-insulto sa kanya. Ganoon ang kapigatian na darama ng Panginoon. Isang bagay kung bakit nabanggit niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po mga kapatid, alam ng Panginoon Jesucristo ang mangyayari sa kanya, maging sa Hebrews chapter 10 verse 7. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbunang aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. So ever since po, ang lahat ng mga Biblia sa Old Testament, it spoke about the Lord Jesus Christ at mangyayari ito. Maging ang pinakaunang aklat ng Biblia sa Old Testament, the Genesis. Sa Genesis chapter 3 verse 15, andoon po nakalagay ang tinatawag na proto-evangel na kung saan sinabi ng Panginoon Diyos Ama ang mangyayari sa kanyang anak na siya ay magpapako sa krus. Mga kapatid, dito po ay ating makikita sa Romans chapter 10 verse 14 to 15, pangalawang rason kung bakit ito binanggit ng Panginoon. How can they be saved unless they hear? But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? Wala pong makakarinig ng mabuting balita kung hindi ito iahayag. Sa pagkakataon na ito, maaaring sa Panginoon Jesucristo binanggit niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Talagay po ba natin sa ating mga binanggit na mga verses at binasa, hindi alam ng Panginoon ang kasagutan? Alam ng Panginoon Jesucristo ang kasagutan kung bakit siya napako sa krus. Alam ng Panginoon Jesucristo ang kasagutan kung bakit niya binanggit, kung bakit siya pinabayaan. Isang halimbawa, sabi nga layman terms, may tinasabi pong pagkakaunawa. Ang mga mag-asawa, ang mga lolo-lola, alam natin sa pamilya, pag mayroong binabanggit, ay mayroong pagkakaunawaan para malaman lang ng isang miyembro ng pamilya ang kahulugan. Isang halimbawa, lolo, tatay, at apo. Sabi ng lolo, nakita yung kanyang apo na kumakain ng santol alas 6 ng umaga. Gising na yung bata, kumuha ng santol, kumain, di pa nag-almusal. Ang sabi ng lolo, Apo, huwag kang kumain ng santol. Na walang laman ng tiyan mo, sasakit ang tiyan mo. Nandoon ang ama. Ang sabi ng ama ng bata, anak ng lolo ng apo. Okay? Sabi ng tatay ng bata, in short, bakit? Nakakasakit ba ng tiyan ang pagkain ng santol sa umaga? Palagay po ba natin yung tatay ng bata hindi alam yung sagot doon? Alam niya. Binanggit niya lang yon for the sake na malaman ng bata na mayroong kasagutan na masama nga ang kumain ng santol sa umaga. Mayroong pagkakaunawan sa pamilya. Ganun po ang nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Alam niya ang sagot, subalit kailangan niyang banggitin para malaman ng iba na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So dalawa pong uri talagang nagsapir ang Panginoon.
extremely, na talagang napakahirap ang kanyang pinagdaanan. At ang pangalawa, para malaman ng tao ang kasagutan na alam na ng Panginoong Jesucristo. Ano yon? Ang kaligtasan ng marami na siya ay napago sa cross dahil umago sa kanyang dugo para sa katapusan sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa conclusion, despite the pain and agony of the cross, Jesus chose to die for the sins of the world because He loves us. Alam ng Panginoon Diyos Ama. Mahal tayo ng Panginoon Diyos Ama at mahal din tayo ng Panginoon Jesucristo. Bagamat alam niya ang kanyang kahinatnang paghihirap, He still choose na ganapin ang kalooban ng Ama na mamatay siya para sa katubusan sa ating mga kasalanan dahil sa pagmamahal niya. Mahal tayo ng Diyos Ama at mahal din tayo lubos ng Panginoon Jesucristo sapagkat ginanap niya ang kalooban ng Ama na tayo ay matubos mula sa ating mga pagkakasala. At sa ating challenge mga kapatid, 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ano bang challenge natin dito? Hindi tayo matingnan ng Panginoon dahil sa ating karumihan. Hindi tayo makalapit sa Panginoon dahil sa ating mga karumihan. Ginawa ito ng Panginoon Jesucristo bagamat siya ay napako sa krus na walang kasalanan. Ang kanyang katuwiran ay napunta sa atin. Lahat ng ating kasalanan ay inako ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo. Gaano ito kabigat? Upang ang kaputihan ng Panginoon, upang ang katwiran ng Panginoon Jesucristo ay mapasa atin. Kung baga sa kuwan, kumot na puti. Hindi mo katingin ng Panginoon sa hindi kumot na puti. May kumot na puti ng Panginoon Jesucristo. Ito ay kanyang hinubad at ibinigay sa atin upang ang paningin ng Panginoon Diyos Ama ay makatingin sa atin. At siyempre, makalapit tayo sa Panginoon. At siyempre, humingi tayo ng tawad, dagapin natin siya, ganapin ang kanyang kalooban, ay mapapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, isang challenge po dito. Sabi nga po kanina, walang makakarinig kung walang nagpaparinig. Huwag lang sa utang mga kapatid. Ang binabanggit ko dito ay ang grasya ng Panginoon. Paano maririnig ng iba kung hindi tayo magsasalita? It's time to share. Alam po natin na sa panahon natin dito, even lahat mga Pilipino halos they belong to the churches already. Some of the Filipinos, they belong to other churches already. Pero ituloy natin. Baka meron pang mga tupang naliligaw na tulad natin noon na kailangan makasama sa pastulan ng Panginoon. And this is our challenge na hindi lamang every time, every year na ganitong panahon ay narinig natin ang second last word ng Panginoon. Okay, bagamat po ito ay pang-apat na salita ng Panginoon, ay meron pang mga kasunod at alam natin, yung huli, it is finished. Mga kapatid, kung alam natin kung ano ang kahulugan ng opinion at conclusion sa mga joke, meron din sinasabi ano ang kahulugan ng finished sa complete. Pero hindi ko po ilalakad dito, next time na lang. So next time po, para meron tayong suspense, pag-aaralan natin yung sinasabi ng Panginoon, it is finished. At alam din natin yan, na ginanap na ng Panginoon ang kalooban ng Ama. At wala nang dapat gawin ng tao, kundi tanggapin siya bilang tagapagligtas, magsisi sa kasalanan, at tanggapin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo para sa atin. That is so easy. Hindi na tayo magpapakirap, tinampanan na ito ng Panginoon, tatanggapin na natin siya at sumunod sa kanyang kalooban. Yun lang po mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa pag-aaral ng iyong mga salita. Narinig namin sa iyo ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Use me as your vessel to
para maibigay, Panginoon, ang mensahe na ibig mong marinig ng bawat isa. Lord, we thank you so much, Father. Pinupuri ka namin, Banal Espiritu, sa pagbabay mo sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin ito. Lord, we thank you so much, Father. We give you back all the praises and adoration. In Jesus' name we pray.